May bago na naman po tayong balita na tiyak na makakaapekto sa industriya ng crypto. Hindi lamang po sa bansang US, kundi pati na rin dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng bagong administrasyon ni Pangulong Donald Trump, ang Securities and Exchange Commission or SEC ng US ay bumuo po ng isang crypto task force upang baguhin at gawing mas malinaw ang regulasyon ng digital assets tulad po ni Bitcoin, Ethereum at syempre si XRP. Ano kaya ang layunin ng task force na ito? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang mga bagay na siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang Crypto Task Force ay ang unang opisyal na hakbang ni Acting Chairman Mark Uyeda. Simula nang siya ay italaga ni Pangulong Trump bilang pansamantalang pinuno or leader ng SEC. Ang layunin po ng task force na ito ay magdala ng mas malinaw at maayos na regulasyon para sa digital assets. Ang task force ay pamumunuan po ni Ginoong Hester Pierce na kilala sa industriya bilang Crypto Mom. Ayan, babae po pala siya, si Madam Hester Pierce, kasi Crypto Mom. Ito po ay dahil sa kanyang suporta para sa mga makabagong technology tulad po ng blockchain at saka crypto. Sa mga nakarang taon, si Madam Pierce ay naging boses po ng balanse sa regulasyon na sinasabing dapat bigyan ng pagkakataon ang innovation na magbunga ng hindi masyadong nasasakal ang regulasyon or nasasakal ng regulasyon. Ngayon ay ano po ang mga layunin ng Crypto Task Force na ito? Ayan. Una ay ang pagbibigay po ng mas malinaw na regulasyon. Isa sa mga pangunahing layunin po ng task force ay tukuyin kung saan ang hangganan ng mga umiiral na batas pagdating sa crypto. Maraming crypto firms ang nalilito kung ang kanilang mga tokens ba ay sakop ng mga batas sa securities o hindi. Pangalawa ay ang pagbubukas po ng structured pathways para sa registration. Magiging mas malinaw po ang proseso para sa mga crypto firms na nais magparehistro sa SEC. Layunin po nitong gawing mas predictable ang requirements para sa compliance. Pangatlo ay ang pagtatakda ng comprehensive disclosure guidelines. Ang mga bagong gabay ay maglalaman po ng detalyadong impormasyon na dapat ibahagi ng mga crypto companies upang maiwasan ang maling impormasyon o fraud or panluloko. Pang-apat ay ang selective enforcement. Isa po sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang pagtutok sa mga mas seryosong paglabag kaysa sa pagiging masyadong agresibo sa lahat ng crypto firms. Layunin po nitong gawing mas balance ang regulasyon upang hindi masakal ang innovation. At ang panghuli or panglima ay ang pakikipagtulungan po sa ibang ahensya. Ang task force ay makikipag-ugnayan din sa Commodity Futures Trading Commission or CFTC at iba pang mga federal agencies upang tiyakin na magkakaugnay ang oversight ng crypto industry. Paano naman po naiiba ang bagong approach na ito kumpara po sa dati? Noong panahon ni dating SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler, kilala ang SEC sa agresibong enforcement nito laban sa mga crypto companies. Umabot po sa mahigit 100 legal cases ang isinampa ng ahensya sa loob ng 4 na taon lamang. Bagamat may mga kaso na may basihan, marami rin ang umalma dahil sa kawalan ng regulatory clarity. Ang decentralisadong environment
ng crypto ay tila hindi po akma sa tradisyonal na mga batas ng securities. Kaya't maraming crypto advocates ang nanawagan na baguhin po ang approach sa regulasyon. Ngayon ay tila nagbabago na po ang ihip ng hangin. Ayon po kay Ripple Chief Legal Officer na si Ginoong Stuart Alderoty, ang dating approach ng SEC ay nagdulot po ng kalituhan at naging hadlang sa innovation. Umaasa siya na ang bagong task force ay magdudulot po ng mas malinaw at mas maayos na regulasyon na makakatulong sa paglago ng industriya. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng crypto community dito? Positibo po ang reaksyon ng maraming crypto advocates, kabilang na po ang mga leaders sa industriya tulad ni Ginoong Alderoty. Marami po ang umaasa na ang bagong task force ay magbibigay daan para sa mas pro-innovation na regulation. Gayunpaman ay may mga nag-aalala pa rin kung hanggang saan ang magiging epekto ng bagong task force na ito. Ang ilang kritiko po ay nagdududa kung tunay na magiging balance ang regulasyon o kung mauuwi rin ito sa kaparehong enforcement-heavy approach tulad noong panahon ni Ginoong Gensler. Ayan. Ngayon ay ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Una ay ang US ay isa po sa mga pangunahing market o crypto market sa buong mundo. Ang anumang regulatory changes dito ay maaaring magbigay ng gabay sa ibang bansa. Kabilang na po ang Pilipinas kung paano po nila dapat i-regulate ang crypto. Pangalawa ay kapag nagkaroon po ng mas malinaw na balance na regulation, posibleng tumaas po ang kumpiyansa ng mga investors sa crypto. Maaari po itong magdulot ng mas mataas na demand at presyo ng mga pangunahing tokens tulad po ni Bitcoin, Ethereum at saka XRP. Pangatlo, ang mga Pinoy investors ay maaari pong makinabang kung ang global market ay maging mas pro-crypto. Ang mas magandang regulation ay maaari pong magdala ng mas maraming institutional na investors na siyang magpapataas po ng liquidity at saka market opportunities. Pang-apat o panghuli ay ang pagsunod po sa compliance. Kaya maaaring magdulot din ito ng hamon para sa mga Pinoy crypto firms na kailangan pong sumunod sa mga bagong global compliance standards. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, ang pagbubuo ng Crypto Task Force ng SEC ay isa po itong malaking hakbang tungo sa mas malinaw na regulation para sa crypto industry. Bagamat hindi po natin maaasahan ang instant na pagbabago, ang transparency at predictability sa regulation ay mahalaga upang magtagumpay po ang industriya. Bilang mga crypto investors, dapat po nating bantayan ang mga updates sa regulation at patuloy na mag-research para sa ating mga investment decisions. At sa huli, ang tamang balance sa pagitan po ng innovation at regulation ang siyang magdadala ng tagumpay sa industriya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.